Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Niat Spishan and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is November 30, 2025, the last day of the month of November. So our topic is all about ano ang desisyon na hindi ka magkakamali. So our concept is all about Zoe. So ang salitang Zoe sa Gregorio ay hindi lang tumutukoy sa pisikal na buhay, kundi sa banal, walang hanggang buhay na nagmumula sa Diyos at ibinibigay sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay which is yung Zoe." So ang Zoe ay kasalukuyang buhay kasamang Diyos ngayon at buhay na ganap sa darating na panahon. So ito ay kaloob ng biyaya ay hindi nakukuha sa gawa kundi ibinibigay dahil sa ginawa ni Kristo at in-apply sa atin ng Banal Espiritu. Ito ang buhay na sagana, hindi masira at walang hanggan. So dadako na tayo sa ating Bible readings. So our Bible readings for today is all about 1 John chapter 5 verse 11 and 12, ASND version. Ito ang patotoo, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Ang sino mang may kaugnayan sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang sino mang wala sa anak ay wala ring buhay na walang hanggan. So dadako na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is God gives eternal life. So, ang buhay na walang hanggan ay hindi galing sa tao, kundi sa kaloob ng Diyos. So, siya lamang ang may kapangyarihang magbigay ng buhay na higit pa sa pisikal dahil ang Zoe ay regalo ng kanyang pag-ibig at biyaya para sa lahat ng handang tumanggap. Second is the life. This life, Zoe, is in Jesus. So, ang buhay na walang hanggan ay hindi makikita sa reliyon, kayabangan o mabubuting gawa, kundi kay Jesus lamang. Dahil siyang ang pintuan at pinagmulan ng tunay na buhay. Kung wala si Jesus, wala tayong access sa Zoe na buhay. And last is, whoever has Jesus has life. So, kapag tinanggap natin si Jesus, tinatanggap din natin ang kanyang buhay na walang hanggan. So, ang relasyon sa Kanya ang nagdadala ng kapanatagan, pag-asa at kaligtasan dahil ang pagkakaroon kay Kristo ay pagkakaroon ng buhay na hindi nawawala. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is repent and turn away from sin and death. So, ang kasalanan kasi ay nagdadala ng kamatayan. So, kailangan natin itong talikuran ng buong puso dahil ang tunay na pagsisisi ay nagbubukas ng pinto para tanggapin ang buhay na galing sa Diyos. So, kapag nagsisi tayo, tinatanggap natin yung kalayaan at bago simula na dala ng Zoe. Second is believe in Jesus as Savior and Lord. So, ang pananampalataya kay Jesus ay hindi lang paniniwala sa isip natin, kundi pagtitiwala ng buong buhay. Dahil siya ang tagapagligtas na nagbayad para sa ating kasalanan at ang Panginoon na dapat sundin. So, kapag naniniwala tayo sa Kanya, is nagiging bahagi tayo ng Kanyang walang hanggang buhay. And lastly is receive God's free gift of eternal life. So, ang Zoe ay regalo, hindi kailanman kayang bilhin o pulutin o paghirapan dahil kailangan lamang itong tanggapin ng may pagpapakumbaba at pananampalataya. So, kapag tinanggap natin itong regalo na to is nagsisimula tayong mamuhay bilang anak ng Diyos. So, dadako na tayo sa ating last part which is our discussion. And our discussion talks about how you surrendered your life to Jesus. So, kung hindi pa tayo, ang tanong na ito ay paanyaya ng Diyos para sa atin or sa inyo ngayon. Dahil ang pagsuko po ng buhay kay Jesus ay hindi pagkatalo, kundi simula ng tunay na buhay. Dahil ang Zoe na walang hanggan sa devotion na ito is natutunan ko na si Jesus lang ang tanging daan tungo sa buhay na hindi natitinag at puno ng pag-asa. So, pinapaalala nito na walang talagang siguradong desisyon sa mundo maliban sa pagpili kay Kristo na hindi kailanman mali. So, sa ating buhay, isuko natin ang ating mga plano, kasalanan at takot upang mamuhay sa biyayang ibinibigay niya araw-araw. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang nagbigay ng buhay na walang hanggan. Pinagsisihan po namin ang aming mga kasalanan at isinusuko sa inyo ang aming puso. Lord God, nananampalataya po kami na ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoon. Lord God, tinatanggap po namin ang iyong regalo na Zoe, ang buhay na ganap at walang hanggan. Lord, katulungan po kami mamuhay ayon sa iyong kalooban. Araw-araw in Jesus' name we pray. Amen.